Hindi talaga natatapos itong kajabluhan ng Bagoong Pilipinas, mga kababayan, ano? Akalain nyo, katatalaga pa lang bilang Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabalak na pala siyang ikuditan na naman, mga kababayan. Ayun. Dahil kay Cayetano mismo nang galing, mga kababayan, no? In-acknowledge niya na actively gumagapang na ang minorya, yung mga senador ni Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, para palitan siya. Sabi niya, mga kababayan, malamang sa Lunes o sa Martes. Pero hiling lang niya, kung gusto na nilang sibakin, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano o palitan bilang Senate President, magtrabaho muna tayo bago nyo yan gawin. Ang usap-usapan, mga kababayan, hindi na daw ibabalik si Soto. Pero ang ibabalik nila, mga kababayan, si Zubiri, na isa ring bagoong, mga kababayan. Di ba si Zubiri, mga kababayan, bago kay Cheese, siya ang Senate President. Kaya wala din tayong tiwala dyan. At lugi na sila ngayon, mga kababayan, ha? Dahil wala na si Bato. Hindi na makakaboto si Bato, mga kababayan, dahil wala, imuskerda na Talagang lumabas doon. Mayroong body camera footage, mga kababayan, nilabas yung NBI. Sinabi mismo doon na talagang ang kanilang operasyon is for extraction kay Bato. So nararapat lang, mga kababayan, na talagang umalis na si Bato doon dahil kikidnapin na naman siya ni Bangag. Pero eto, panoorin ninyo, mga kababayan, ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. So kung gusto niyo ako tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Kung gusto niyo kung gusto niyo akong tanggalin Monday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday. But stop these plots and stop lying to the President. No? Ang nakakatawa lang, mga kababayan, naniniwala pala ito si ngag-ngag, si BBM, na kahit sa mga kasinungalingan, madali pala siya mauto. Wala pang isang linggo matapos mapatalsik si dating Senate President Tito Soto at maupo Bulaga. si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Pero ngayon, may lumulutang na namang usap-usapan tungkol sa panibagong kudita sa Senado. Mismo kay SP Cayetano nang galing ang kumpirmasyon. Galing sa kanyang konfirmasyon, ha? Kinumpirma rin ni Senator Jinggoy Estrada na Hoy, Jinggoy, wag kang mag-traidor, ha? Huwag kang mag-traidor, Jinggoy. may mga personalidad umano mula sa New Minority ang kumukumbinsi sa ilang senador na palitan si Cayetano bilang Senate President. Inaasahan na raw nila ang ganitong hakbang dahil hindi raw matanggap ng ilan sa minorya ang pagpapatalsik kay dating Senate President Tito Soto sa pwesto. Ang problema, mga kababayan, kung baka either babalik si Soto o baka si Lacson na naman ang Senate President, na napakalaking bendalo na naman ito. May binanggit po si SP Alan kahapon na parang meron daw attempt na palitin ng leadership. Ang in-interview nito, ha, is Jinggoy, ha? Meron po ba kayo naririnig na ganun? Well, that for me that is to be expected dahil hindi nila akalain. For sure tayo, mga kababayan, si Pia Cayetano, kapatid niya hindi na yun lilipat. Ang posible nilang ligawan, mga kababayan, is si Jinggoy at saka si magkapatid na Villar. Sana nga hindi sila magpaulol, mga kababayan, Lalong-lalo na ito si Jinggoy, Unseat si SP Tito and they're moving heaven and earth to place SP Alan. Bagamat they're moving heaven and earth to replace SP Alan. hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang nasa likod ng umano'y pagkilos, sinabi ng senador na may mga kumakausap umano sa mga miyembro ng mayorya para hikayating lumipat ng suporta. I'm not in the liberty to divulge who are these personalities talking to the majority to jump ship and replace SP Alan. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Estrada na nananatiling Pero si Lagarda, mga kababayan, pwede rin niyang mag-swing. kung hindi si Soto, kung si Zubiri, mga kababayan. Pero tandaan mo, Lagarda, ang anak mo ginigipit na. matatag ang suporta ng mayorya kay Cayetano. Yes, I think solid naman yung majority. Solid naman yung 13 na bumoto Minus for the 1 change na. of leadership. Kahit pa minus 1, mga kababayan. 23 na lang sila dahil wala na si Angara, di ba? Bagoong Pilipinas na yun. Minus 1 na sila. Tapos si Bato, mukhang hindi na rin yun babalik, mga kababayan. Naniniwala naman si Senator JV Ejercito na posible pa rin magkaroon ng pagbabago anumang oras. Nakadepende pa rin umano sa suporta ng mga senador ang pananatili ng Yan, magiging liderato ng Senado.
Si JV, no? Duda din tayo dyan, no? Barkada ni Boying, mga kababayan, eh. Kung matatandaan, si Senator Bato de la Rosa ang naging sway vote para matanggal si Soto bilang SP, kaya 13 silang new majority sa ilalim ni Cayetano bilang Senate President. Sinabi naman ni Senator Erwin Ang Tulfo bendalo. na sobrang nipis ng kasalukuyang majority kaya't malaki ang posibilidad na ito'y matibag. Matibag. Pero si Angara, mga kababayan, wala na ba yun? O hindi siya mga kababayan, hindi siya tumakbo? O end of term na ba niya? Confused tayo tuloy. Nilinaw naman ni Senator Tulfo na walang tumatawag sa kanya ukol sa posibleng panibagong pagpapalit ng liderato na Hindi ka na kailangan tawagan, eh. Alam na this, una na ring iginiit ni SP Cayetano na solid ang 13 bagong mayorya sa Senado. 12 na lang dahil hindi na makakaboto si Bato. Sa Diyos at Pilipinas kung mahal Samantala, narito mga kababayan ha, ang update kay Senator Alan of Peter. narratives ang nangyayari. And may angal po ako doon. Because real War lives of is not narratives. about narratives. It's about the truth. 'Di ba? Kung ang narrative mo, eto mga nagugutom, tulungan natin. Eto yung impeachment, dinidelay, wag nating payagan. Kaya nga po narrative may script. People are really suffering because of the high prices, hindi lang ng diesel, LPG, gas. Yung 7% inflation, yun po ay average, yun po ay isang basket at karamihan doon pagkain. But maraming hindi kasama doon sa indicators na yun ng basket. Dito niya sinabi mga kababayan na kung tatanggalin niyo ako Monday, magtrabaho muna tayo Sunday. O Tuesday, magtrabaho muna tayo Monday. Hanggang Monday. Talagang kinumpirma niya mga kababayan na mayroon talagang active na plans to to remove him. Ay sobrang tumataas ang presyo. Having said that, may kakulangan. Mataas na presyo, meron pang shortage doon po sa fertilizer. May parating pa na Super El Nino. Ang daming problema, mga kababayan. Ito Ang naman daming problema. tagulan, hindi pa naman naayos yung ating mga flood control. So I'm very concerned about the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. So ulitin ko po hindi po magulo ang Iba ang Senado. priority ng mga Look at bangan. our session since I took my oath. Lahat ng session very orderly, puno ng substance, at sumusunod kami. Yung panggugulo Kaya nga, hindi kagaya nung kay Soto mga kababayan na parang ginawang itbulag. ay nangyayari before or after the session and was beyond our control. Meaning kami ay nagre-react. So kanina nilinaw ko na receive na ng Senado ang articles of impeachment. Ang tungkulin ko po ay sumulat sa House of Representatives. At alam nyo ba mga kababayan, may isa pang hindi naka-receive ng articles of impeachment. Akala ba natin atat sila mga kababayan, forthwith. Ngayong hindi na nila hawak ang Senado, mukhang nawala ng gana. Si Risa Hontivirus mga kababayan, hindi pa nakapirma. Hindi pa na-receive. Ginawa po natin kaagad yun. Ay, nako, Kahapon virus. pinadala natin, Wednesday viruses. night, sa gitna ng kaguluhan, ni-receive at I'd like to thank the Senate staff, Secretariat, na iwan sila. Napakadaming dokumento, papakita ko po sa inyo, pero inisa-isa nila yon na siguradong kumpleto. Bakit po? Hindi nila maso-certify sa akin at hindi ko ma-send sa House nang hindi ito natatapos. Kinonsulta ko lahat, pati sila. Sabi, sir, huwag na natin tantanan, tapusin na natin to tonight Huwag para na bukas natin mapadala natin. tatantanan. So in the meantime, nang pinadala sa Senado, yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. Tingnan nyo ha, ito yung pinakita mga kababayan. Sinasabi natin na hindi pa pwedeng mag-proceed mga kababayan dahil mayroon pang kulang na isang pirma. Sino So yun? 23 senators chose to receive it already. 23. Sino yung nag-iisang senador na mga kababayan nagpapatagal? Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Hontivirus. Senator, ano sabi? Secretary. Sorry, I was on my mind kasi yung Sergeant at Arms at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat
Ang natitira na lang hindi nakapirma mga kababayan, si Risa. Oh, Virus, anong balak mo, Virus? Para sabihin na pinapatagal ni Cayetano, ikaw pala hindi mo pirma eh. Papadala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador Hindi pa na pumirma marireceive si po Raisa. nila for the Raisa. honorable members of the Senate. I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2026. On 13 May 2026, pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This Immediately, office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives dated 14 May 2026, which they received on that date. By the way po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Yes, kasi papunta or nandun na yung Papunta taga-House na of sa Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on May 18 May 2026 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedure. You are hereby requested to be present at the session hall on the said date and time in observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure impeachment trial. All senator and judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. Your presence and cooperation are Nagpatahina, mga essential kababayan, to the nagpatahina. proper orderly conduct of these proceedings. Yan po. So advice ko po sa mga minority senators kung pwede pong whether may group chat or meeting na po kayo, nag-meeting na po kami ng Mayroon na silang plano nga patalsikin ka. majority, magmi-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. Lawyers are officers Wala of na the court. I believe in the honor, in yung pinaghirapan ng bawat isang abogado, yung pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa konstitusyon. So I am again asking yung mga law deans, mga bata po nakatingin sa inyo. You took the extraordinary step of not even asking, not even communicating, walang due process. Pinagbintangan nyo po kami na yung change in leadership is denying due course or will delay the impeachment proceedings. So siguro naman po, with all humility, kaya nga kumpanyero tawag natin, kumpanyera. So sa korte, pag gamay ng kamali at sinabi, pasensya na kumpanyero, pasensya na kumpanyera, so tumimbre man lang kayo, hindi man lang kayo tumimbre, ngayon opportunity nyo to have a joint circular then or joint statement saying that we apologize to the honorable senators of the new majority kasi nakikita namin ngayon that nag-move ng tama. By the way, Lodins, yung ilan sa inyo criticize sa amin. Yung mga mga kababayan, dilawan na mga dean daw kunwari sa college. Hindi ba sunod-sunod po na pinatunayan sa Supreme Court na tama po kami? Hindi ba bawat galaw in the past na umabot sa Supreme Court at hindi ba sa law school deans kayo mismo ang nagtuturo na kapag ka Supreme Court ang nagsabi, yan ang batas. At hindi ba po may kasabihan po, no? Matagal na po to. Hanapin ko po yung quote talaga, no? Na nagsasabing, we should be a nation of laws, not of men. Wala nation of sila, bangag So ano po ibig sabihin nito? Na kahit ano pong lakas, Labangan kahit anong nation. kapangyarihan ng isang lalaki o babae o man or woman, ang batas ang nasusunod. So kung nag-a-argue tayong lahat, tapos may desisyon na ang Supreme Court, kayo pa rin Si Soto nga ayaw ng sundin. ang tama,
Yun po ba ituturo May tama natin sa sa mga ulo. law students? So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays, nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anuman delay. Ah, Si Risa. kailangan Hindi pa ko pong pumirma. meeting at kailangan ko po i-announce sa inyo na may acting sergeant at arms tayo. Bagamat ginawa lang ng sergeant at arms sa kanyang trabaho at prinotekta ng integridad ng Senado, ipasok ko lang po yun. Kayo po, pag may pinagsabihan na kayong isang grupo, huwag na kayong lumapit sa bahay namin. Nagkukos kayo ng tension. At sinabi ng grupo na yun na armado, sige sir, hindi na kami lalapit yan. Tapos na Ang problema din doon mga kababayan, sabi nila na hindi daw yung NBI, hindi daw yung gobyerno, si Bangag mismo no. So, ibig sabihin mga kababayan, mayroong reason talaga ang Senado na kastiguhin mga kababayan itong mga taong ito. Dahil hindi sila umaamin na gobyerno eh. So, ibig sabihin mga goons, iyon. nakita mo umaligay sa bahay mo, may dalang mahahabang armas. Lumabas yung security guard nyo at sinabing, boss, umalis na kayo. Hindi pa rin umalis. Hindi mo naman matawag ang pulis. Dahil nandun na sa pulis sa labas na ilang libo. May pulis ka naman sa Libo loob. na, no? May marines din sa loob. At pagkatapos, nung nag-warning shot ka, bumaril pa punta Bumaril naman sa pa inyo. balik. Anong gagawin nyo sa bahay nyo? Hihintayin nyo na lusubin kayo at i-overwhelm kayo ng mga may armas? Or you will defend yourself? So, Defend. I am really concerned about Monday because this week nakita po natin simula sa pagpasok ng mga NBI sa Senado noong Monday hanggang sa ginawa noong Wednesday night. At ano ang sinabi ng aming mga kasamahan ng Senador? Disgusted daw sila sa nangyari. Wala man pong outrage. Wala no? Tapos ang sinisisi nila mga kababayan, si Cayetano. Wala man pong pagkakaisa. Dati po, may madapa lang po isang senador, lahat po concerned na eh. Dati po may Madapa lang. threat lang po sa sasakyan ng senador o dun sa loob ng session hall, may konting gulo lang, nagkakaisa. Pero ito po, sa buong pangyayari, wala man nangamusta kami sa amin kung buhay pa kami, kung ano nangyayari sa amin. Wala no? And then Tapos iba ang naratiba nila mga kababayan. Scripted daw. Diyos ko Lord. Scripted tapos NBI ang lumusob. Kasama ba sa script si Matibag? Tapos napakabilis nung narrative na drama ito. Napakagaling naman po namin magdrama na yung NBI nahila namin at naisama namin doon. Ito po Yan no, yan. Exactly mga kababayan. Kung drama yan, di kasabot ang NBI sa drama. Sila ang nauna eh. ang isang matrix ng Estrada at Corona impeachment. So my staff is here. We're going through it one by one. We're looking at the possible calendars to propose not only to the majority, minority, to all members. What do we mean by calendar? We can have hearings Monday to Friday. We can have hearings Monday to Thursday. We can have hearings Monday to Wednesday. We can do it half day. We can do it full day. We can have a pre-trial. Pwedeng walang pre-trial. Normally, or let me put, if it's normal times, meaning Pagbotohan walang na economic crisis, walang Iran, Israel, US na kaguluhan na nakakakos ng problema sa ekonomiya, I would suggest na itodo na natin 90% of our time matapos yung impeachment. Pero nakita nyo po yung past impeachments, Tapusin na agad. kahit one article of impeachment lang, 3-4 na buwan ang inaabot. So I'm really concerned about how we can have the eyes on the ball. Yes, we will have to multitask. That is our duty and we will do that. But how much time do you spend every day on each task is very important. And it's getting harder because of certain people who want to sabotage the impeachment process because of their narrative or because of 2028. Let's forget the future next year, Ginagamit na nila 2028. issue, no? Ito pumunta day by day, yung kakainin ng ating mga kababayan, yung pamasahin ng ating kababayan, kung yung mga nawawalan ng trabaho sa ating mga kababayan. Dito muna tayo sa day to day. So kung gusto niyo ako tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday. But stop these plots.
Stop this And plot. stop lying to the president, no? Oh, president na, ano ba yan? Uto-uto ba yan mga kababayan ha? Kung anong sasabihin mo, maniniwala agad, Lord. Yung NBI, please, marinig nyo kami. Lahat ng may konsensya sa gobyerno, Wala na binubudol kayo ng NBI, matibag suspend muna natin yung NBI director. Ang ulo kasi niyan, ang diferensya mga kababayan. Suspended the Sergeant at Arms, suspend also the NBI director para parehong investigahan. Sabi ng Pangulo, independent investigation. If we do that, then baka may pag-asa po tayo, no? And prevent any other plots. As I talk, as we work, maraming nagmi-meeting para lalo po tayong guluhin. We may disagree with each other on many things. Religion, economics, politics, no? Culture. Napakaraming dahilan na tayo'y magkagulo. Napakaraming dahilan na hindi tayo magkaisa. But siguro naman, we can agree on a common direction, a common destination. So, dun sa nakikinig, who doesn't like the new majority Who does? Who doesn't pala? or doesn't like me, where do you want the country to be? What's Ay, wala silang pakialam Parehong utak ni na Marcos niyan mga the kababayan. direction? O doon naman po sa Direction sa kamping-kampe, Maleta. ano yung gusto nyo sa ating Maleta bansa? direction. Di ba pareho? Hindi, who does Di ba ang sila? pinag-aawayan lang natin dalawa? How to get there and who will lead us? So, let's have a leadership that coalesce. Ba't hindi tayo magtulong-tulong? Then why don't we draw Wala silang paki Wala silang paki. Maleta lang ang gusto nila. a roadmap paano tayo Alam. makakarating doon? Sa bawat problema po, may solusyon. Ba't hindi po solusyon ang ubusin ng kalaban? You know, you cannot kill an idea. No, we have different ideas. So, let's see which Solusyon is yan the nila majority idea. Let's see if we can collaborate, cooperate, no? So, muli, matatanggap po yung sulat na to. Friday pa lang naman po. I don't think there's any problem. And I hope wala ding maging problema sa Lunes. Sa ating mga kababayan, please pray for us. Kung sasabihin niya ng iba, I don't like you, well, sabi po sa Biblia, love your enemies, pray for those, pray for your enemies. So, if we can pray for our loved ones and we can pray for our enemies, may hope po Sana ang enemy matalo. tayo. Pag-pray niyo po that our leaders will open lines, build bridges. Marami po ngayon gustong pasabugin po yung mga tulay para hindi mag-usap-usap. Marami po ngayon gustong i-cut yung linya. Alam kong wireless na ngayon. But imagine yung time na telepono, lahat may wire. Gustong putulin yon para walang pag-uusap, para sa sarili lang interest. Huwag po natin payagan yon. Wala po tayo Samantala, dito tayo mga kababayan. Maganda rin itong pinag-usapan ni na Guanzon, Attorney Guanzon at ni ekonomista si Guidote mga kababayan. Cora sa DSP, former employee. unemployment. Ano po ba ang kasalukuyang mga facts and figures ngayon? Actually, Epekto ng yung gobyernong latest is bangag. 5%, which means na mga 2.6 million ang walang trabaho. Pero yung underemployment is 11%. So, that's equivalent to more than 6 million Filipinos na underemployed. So, sa total po niyan, Total niya, 9 million ang hirap talaga. Lalo ngayon, mataas ang inflation. Kasi ang inflation ngayon, 7.2%. Duda At nga least yung natin, mas latest. malaki Pero pa. feeling ko tataas pa yan, ano? nung nagsimula po itong BBM, maging presidente, ano po ang inflation rate? Mga 2%. 2% ano? After 1.2%, Duterte, ano? oo. Oh, less than 3%. Pero Ngayon- pandemic pa yan, Mama Bing. Oy, oo. After the pandemic yun. So, naging 7% na ngayon. Ma'am Cora. Ano? Opo, 7.2%. So, ano pong ibig sabihin ng inflation na 7.2%? Sa Grabe no, ang inflation mga kababayan, sobrang taas na no. Bagsak na kasi ang halaga ng piso mga kababayan. buhay ng mga maralitang Pilipino. Ibig sabihin yan, yung mga bilihin, lahat ng bilihin, on the average, umakyat ng 7% or Wow. 7% ang inakyat, no? So, pero syempre iba-iba yung mga components niya ng pinakamataas na inflation number yung sa transport tumaas ng 24%. Oh my goodness. Kasi nga Dahil syempre yung sa, gasolina tumaas, gasolina. di ba? Oo, So, kasi ayaw po kasi suspendin yung VAT dyan at excess tax. Talaga bang... hindi nila kaya kasi Bakit meron po? silang inaabot na revenue target para magamit yung unprogrammed funds. Ano ba yan? Ang program bongga, funds. manito na naman. Saan ba nilalagay? ang program na Ang naman. program funds na yan, sunugin. Sa maleta,
Ano ba? Kairit. Di ba Mali, sinabi nga ni Dr. Winnie Monson na dapat wala na yung program funds? Ako sangayon ako dun eh. Dati naman kasi, maliit Maliit lang dapat yung unprogrammed funds mga kababayan, pero grabe, inabuso ni Bangagers. Inabuso niya. maliit lang yung component na unprogrammed talaga. Kasi talagang, kumbaga, hinahabol na lang yan para kung may naiwan na project, hinahabol nila. Kaya kumbaga, ang tawag nila insertion. Pero ngayon, sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? So, Nasaan na yun? nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion, ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yun. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo. Kasi pag hindi nila na-meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed. Eh, yun pong flood control na minaleta nila. Hindi pa ba galing din po yun sa unprogrammed funds? Oo, kaya nga noon, naghagilap sila ng mga additional funds from PhilHealth, from PDIC, para ma-meet nila yung revenue target. My Diba? gosh. Oh. Yun yung nangyari noon. Kaya, actually, Para mapunuan. illegal talaga yung ginawa nila kasi mga restricted funds yun Oo. Yeah. Miss Cora, no? Kasi kanina nag-uusap tayo na sabi mo, tataas pa to. Tapos, mas lalala pa. Tapos, ang tendency talaga magkaroon ng recession. Yes. So, nakakatakot. Tapos, nabanggit ko rin sa inyo, kasi mga kababayan, meron ako mga kaibigan na may-ari ng mga kumpanya, nag-skeletal na sila. So, basically, nag-uumpisa na siya. Tapos, Retrenchment. oo. Ngayon, tanggal. ang tanong ko po, ma'am, ano po ba, eto po ba yung pinakamataas na nangyari sa bansa natin? Ngayon lang ba to? Nangyari na rin yan, pero nung debt crisis nung time nung tatay ni BBM, Oh, okay. talagang masaklap rin yung nangyari noon. Kasi generation namin yan eh. Yan. Natikman namin yung hindi ka makapag-import kasi wala ng dollars, di ba? Kasi sobrang laki ng utang sa labas. Oh, okay. So, talagang taghirap noon. Pero tayo papunta pa lang doon Oo. ngayon. So, pwede pang solusyonan kung gugustuhin. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon, per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking Bawat isa. sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, per head. nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. Oh, Oo. 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. Yes. oo. Magkano po? Mga 160,000 per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre ah. Oh, Yeah. So kumbaga kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang kasi every year ngayon ang deficit ng government, like this year ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging Ang total na utang. this year, by the end of this year. So, Abay! malapit-lapit sa 20 trillion. Oh my Grabe. golly. Alam mo yung 1.6 trillion, pwede ka na magpatayo ng isang syudad niyan eh. Correct. Di ba? Totoo yan. Napakalaking totoo yan. pera niyan. Alam mo, yung isang trillion, 1 billion, may isa ka ng kalsada or Yes. in bridge na flyover, whatever na sobrang ganda. School buildings. Oh, di ba? Actually, kinalculate ko nga 800 billion, kaya magpatayo ng 22 medium-sized malls. Di ba? So Oh my ilan na sabihin mo na ilang trabaho ang pwede mong ma-generate sa Grabe. ganung karaming di ba? Pero sa ngayon po, walang trabaho sa construction dahil hindi po naglalabas ng projects ang DPWH. Yun nga, magtataka ka kasi nagde-deficit spending na nga sila pero walang mga bids, mga bidding na nangyayari Yeah. for government projects. Hindi Walang kagaya ng mga projects. previous administrations. May makikita ka. Talagang nag-a-announce sila ng mga biddings, di ba? So ngayon, wala. Halos wala. Ang balita ko rin is kasi daw po, meron namang ino-offer
Kaso, ang offer daw sa contractors is, palugi ka muna ngayon para lang may project. Tapos sa next time ka na bumawi. Ganon yung Actually, nakarating sa dapat akin. yung mga contractors na yan, i-blacklist na, di ba? Kasi tsaka dapat isoli na nila yung Yeah. lalo yung sa mga involved sa ghost projects, dapat blacklisted at second, isoli nila yung binigay sa kanilang pera. Correct. Kasi wala namang nangyari sa project. Biro mo yung taga DPWH na mga undersecretary at mga engineers, isusoli daw sa gobyerno ilang bilyon. Magkano lang sweldo ng mga yun? Ibig sabihin, yung pangurakot nila bawat taon, bilyon, mga kaibigan, hindi ng hundreds of billions, ha? Actually, Mother, when you try to think about it, kung sinasabi nila kunwari ng mga 300 billion yung DPWH project, tapos ang kinikita, 'di ba, meron may commission yan sila sa 20%, yung pinakahuli nga daw 30% na. So from 300 billion magkano yun, 'di ba? Actually, layered yung corruption Layered yan. Explain mo nga sa mga kababayan natin, Ma'am Cora, yung layered na corruption dyan. Kasi nag-umpisa yan sa Congress. Ang Congress may cut na. Tapos yung Congressman may contractor. cut. Oo. Yung contractor. Tapos yung mga nag-a-approve ng mga permits, ng mga business permits. Tapos yung barangay. So, kung 300 million yan, malamang natitira na lang talaga dun sa project is 80 to 100 billion. Siyempre, Diba? Kaya hindi natatapos substandard yung na. project. Substandard na, hindi pa tapos. So, kaya puno ng buhangin, wala ng semento. Kaya nga pag binaha, nawawala na yung flood control na, hilaw kasi talaga yung Huwag niyo project. pong kalimutan na yung pangungurakot dyan sa DPWH ay bago pa po sila nagsumite ng kanilang budget sa House of Reps ay meron na po nakabaon dyan na 30% para sa lahat ng kikikbakan. Magkikikbak sila sa DPWH officials, abot hanggang secretary, tapos magkano yung para sa congressman, kung saan dyan sa district niya. At ang masaklap talaga, Ma'am Cora, hanggang ngayon, andyan pa rin, Nandyan pa, hindi pa nasususpend si Garjola ng CWS party list na taga Batangas. Ilang beses na sinasabi pangalan ni Garjola ng ICI ba yan? At saka mga contractors hindi pa rin siya nasususpend. Pero si Kiko Barsaga, nasuspend twice na. Yan na kaya mga tao po galit na dahil halata na po na yung pangungurakot ay tinatakpan nyo pa. Yan. Kaya to talagang the numbers will not lie. Di ba, Ma'am Cora? Actually, hindi nga lang corruption Pati nga, yung nangyari kagabi sa Senado, that's a serious breakdown of institutional boundaries. Kasi ang executive branch, pinadala ang NBI, and they forcibly wanted to arrest A an senator. elected official, di ba? Yes. So without Sa Senate building. Ay, sa Senate building. without due process. Yeah. So talagang breakdown na yun ng constitutional boundary. Now, for me, dahil kausap ko yung mga investors dati, ayaw nila ng ganyan kasi signal yan na mataas na yung political heat index mo. Correct. Mainit na yung politics. So, kung ganon, wala na talaga yung focus sa economy. Nasa Yeah. politics na talaga yun. Correct. And BBM only has 2 years to go. Yeah. Ang solusyon niya sa problema natin, mga kababayan, ay political. Hindi yung kumayod sila ng todo dyan sa executive department para maibsa naman po ang paghihirap natin, kagaya ng kuryente. Di ba? Actually, yung kuryente, kagaya ng gasolina, gasolina, tsaka bigas yan. ayuda sa fisher folk para naman bumaba ng konti yung presyo ng isda, di ba? Hindi nag-work yung ayuda, Ma'am Cora. Bakit kaya hindi ito umuobra? Kasi hindi naman sustainable yan. Tatagal, sabi mo, 5,000 to 10,000 per person. Hindi naman tatagal ng 3 buwan yan, di ba? Dapat trabaho binibigay nila kasi ang trabaho is sustainable. At saka hindi lang yun, kasi kapag tayo, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga Pilipinang hilig mangutang. Yung 5,000 yan, mamaya, pagkatanggap nila, dumadaan lang. Dumudulas lang sa palad nila yan. Pinangbabayad lang nila ng utang. Tapos, Miss Cora,
sinabi mo rin kasi na parang ang nangyayari, hindi nga parang nangyayari na kasi yung mga lahat actually yung first time mong nandito, lahat ng sinabi mo nagkatotoo. 'Di ba? Kaya nga talagang iba talaga kasi kapag ang katulad mo, yung isang katulad mo, na ang iyong priority is talaga kung ano yung makakabuti para sa ating bansa. Ang nakikita ko po kasi ngayon, Mama Bin, siya Miss Cora, sa liderato ng BBM or Marcos administration, is yung last 2 years na parang wala na sila talagang pakialam. Hindi na, Diba? hindi na sila makakabangon. Kaya pag sinasabi ni BBM na, kaya natin to, magiging upper middle class ng Pilipinas. No way! Budol yan. Huwag kayong maniwala. Kasi, unang-una, ano ba mga stimulants na economy? Government spending, investments, tapos for us, no, yung manpower exports, hindi trade, hindi yung actual exports, kundi manpower. We Pero are exporting OFWs. this quarter, yung last quarter, bumagal ang remittances. Diba? So, kaya yung household spending bumaba din. Kaya overall, 2.8 lang ang inakyat ng ekonomiya natin. Kaya ang tinatarget nila 5%. Paano sila makakaabot ng 5%? Yeah, correct. So, baka mag-recession pa tayo this year kasi hindi pa natin nakikita yung full impact ng corruption at saka ng oil crisis. Naku ma'am, ano ibig sabihin kung may recession? Pag recession, negative growth for 2 consecutive quarters. Wow. Yay! Oo. Tapos, Mawawalan ng trabaho. Oo, mga tao. yun ang ano suma total. Marami mawawalan ng trabaho. So kung 3 mil, it's 2.6 million na walang trabaho. Pero baka maging 3 to 6 million mawalan this year, di ba? So, Kawawa yung mga pamilya at kawawa talaga. kabataan. Kawawa talaga. Marami talagang tataas yung hunger index mo. yun na, di ba may survey na at least kalahati ng Pilipino sinasabi naka-experience na sila ng gutom. Gutom. Oo. So tataas So, pa yan. pag tumaas yan lahat, tataas din ang crime rate. Oo. Sigurado yan. Oo, kasi alam mo, Grabe, nang hold up yung isang bata ng hold up ng jeepney, ano? marami sila, no? Pinasok nila yung jeep. Nakita niya. Kaya yung sinasabi rin ni Secretary Remulla na maganda ang ating peace and order, good luck sa kanya, di ba? Kasi Yeah. kung talagang kumakalamang tiyan, minsan nagiging Yes. desperado ang tao, Oo. they will do everything para mapakain yung pamilya nila. Yeah. Di ba Hindi dalawa na. nga lang magnanakaw dito sa Pilipinas? Sino? Buhay. Tsaka adik.